Magandang araw po mga Lods. Medyo update lang po tayo dito ngayon sa Paxor. Yan po makikita nyo, Paxor AC charger po natin yan. So ginamit po natin ngayon. So ang update po natin, may nagtatanong po sa atin kung pwede bang gamitin si Paxor pag gabi. So ngayon po, gabi po talaga ngayon. So kung makikita nyo po ang LG natin na charger, naka-shut off na po yan. Tapos yung isa pa natin na LG yan, naka-shut off. So pakita ko na lang ang oras po mga Lods. Yan. 6:35 na po ng gabi. Tapos madilim yan, makikita naman din sa bintana. Tapos pakita ko na lang po dito yung bintana natin mga Lods. Yan, gabi na po. Yan po mga Lods, gabi. So ang purpose ko po dito ngayon, pakita ko sa inyo na ginamit ko po ang Paxor sa diskarte po natin. Sa ibang paraan po. Ibig sabihin po dito ngayon, ang nagcha-charge po sa battery natin ngayon dito, ito po si Paxor. Smart battery charger natin ang nagcha-charge po sa battery natin. So ipakita ko po sa inyo na kinakargahan po ni, yan po ang dalawang battery natin. Kinakargahan po yan ni Paxor ang gel type natin na dalawa po na battery. So nasa 200 AH po yan. So kapag gabi na po, mahina na po ang battery natin. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko si Paxor sa pagkakarga sa battery. So ang tanong po ngayon dito, magkano naman ang konsumo na ginagamit natin sa Dio, sa Meralco? Kasi AC charger po ang Paxor. So dyan po, ipapakita ko, palapit ko na itong camera natin na ginamitan natin siya ng digital na plug-in type para mamonitor natin yung konsumo. Yan, makikita nyo po dyan. O, pakita natin mga Lods. Lapit natin yung camera. So, ayan po. Ang ginagamit po sa konsumo ni Paxor ngayon ay pabago-bago. May 51, may 30 watts, may 83 watts. Makikita nyo dyan, 30, 60. Minsan, 29 watts lang po ang ginamit. 50 watts, 32 watts, 78 watts, 35. So, kung tutusin po, ang accurate dito, nasa 50 to 60 watts lang po ang gamit. So, ayan, makikita naman, 73, 32, 48 watts. So, yan lang po. Pero tanong, ilan naman ang ginamit natin sa solar ngayon na gabi? So, ipakita ko sa, palapit ko ito mga Lods. So, ang ginamit natin mga Lods, ayan, makikita mo, 83 po ang ginamit natin. So, ibig sabihin doon, sabihin na natin na nag-accurate po ang supply natin sa Paxor. Nasa 50 watts lang po ang ginamit ni AC Paxor doon sa AC Dio natin. 50 watts ang ginamit. Ipagpalagay natin na 50 watts lang ang accurate doon. Pero ang ginamit naman natin dito sa solar is yan. Makikita naman mga Lods, 83 watts po ang ginamit natin. So ang remaining po na battery natin is nandyan po 12 volts. So ang setting ko po dito is 11.9. Kapag nakakat off po ito sa 11.9, ang matitira po sa battery natin is 12.2. So ang tanong po dito, bakit nakakaya ni Paxor ang ginagamit natin dito kahit gabi na? Kasi po mga Lods, una yung sikreto na ginamit ko, yan, pakita ko muna sa taas. Yan, 50 Hz po ang ginamit ko. Kasi hindi naman inductive load ang ginamit natin dito. Resistive load ang ginamit lang natin. Tapos naka 220 volts ang setting. So ipakita ko na lang sa 6-in-1 dito mga Lods. Yan, palapit ko. O, yan. Naka 49.9 ang Hz po ang ginamit. Tapos ang setting sa voltage is 220 pero dito naka 227 volts. So kung tutusin po, kung hindi po ako gumamit ni Paxor, yung 83 watts dito, babayaran ko yun sa Dio. Pero dahil gumamit po ako ni Paxor, yan po mga Lods, kinarga natin. Ang setting na ginamit ko sa Paxor mga Lods is yung repair mode. Sa repair mode, pwede kang makakuha ng 4 to 5 ampere po na kinakargahan niya dito sa battery. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Sina-charge po natin ang battery sa Paxor po, mga Lods. Tapos, ang ginamit niya sa Dio, yan, nilagyan natin ng plug-in na watt analyzer. Approximately, nasa 70 watts lang po umabot. Tapos, bababa sa 20 watts to 50 watts. Pero ang ginamit naman natin dito sa solar, yon sinabi natin, 83 watts po, mga Lods. Kaya, tingnan nyo dito, naka-stable lang po, hindi bumababa. Kasi nag-charge po si Paxor po dyan, mga Lods. Kaya doon po, nakakatipid po ako paggabi. Kasi ginagamit ko ang Paxor sa pagkakarga sa battery dyan sa baba.
Gumagamit nga tayo ng 50 watts sa AC, sa Dio, pero gumagamit naman ako sa solar doon sa 83 watts. Tingnan nyo mga lods, hindi po bumababa. So, yan, makikita naman oh. Hindi po bumababa. Kahit dagdagan ko pa ito ng, so susubukan pa natin idagdag. So, ang tanong po dito, ano ba yung ginagamit natin? So, ang ginagamit ko ito, pakita ko sa inyo. Ito po ang computer shop natin. Yung mga ilaw po dyan sa taas, at yung mga ceiling fan na ginamit ko hanggang doon sa sari-sari store natin na maliit. At saka sa loob po dito sa bahay, ginamit ko pa rin yung ceiling fan na malaki dito. 30 watts po yan sa loob. So lahat po dito, yung ilaw lang at saka ceiling ang ginamit po para makatipid pa rin ako sa gamit dito sa computer shop natin. So dito po sa na-discovery ko, kahit hanggang alas 12 po, talagang ganun lang ang setting dyan. Naka 12 volts o 57%. Saka 83 watts po ang gamit natin. So kahit dagdagan ko pa ng isang ceiling fan, pakita ko sa inyo, dagdagan pa natin ng isa. Yung isang ceiling fan hindi umandar. So i-switch on ko muna dito. Yung switching dito po mga lods, ipakita ko. Ayan. So, ayan, tumakbo na. So magkano na ngayon ang gamit natin dito? Pakita natin. So mga lods, yan, malapit ko pa, 93 watts na po ang gamit natin. 93. Tapos, ang battery, yun pa rin, stable po. Battery, tingnan nyo mga lods. 12 volts at saka naka 57% po. Yan. Dahil po dito sa Paxor na sa AC charger natin mga lods, kaya nakakatipid ka mga lods sa diskarte natin. Importante lang, ang maganda po dito, ang Zamdon po ay meron siyang 50 Hz. Pwede natin siyang masiting sa 50 to 60 Hz. So paggabi, para sa ilaw at sa ceiling ko, binabago ko sa 50 Hz po para hindi malakas po ang energy power sa 50 Hz compared doon sa 60 Hz. Kaya, kayang-kaya po sa Paxor ang, tingnan nyo, 12 volts at saka 50%. Hindi po siya bumaba. Kahit gumamit na tayo ng 93 watts po mga lods. Stay tuned po sa part 2. At maraming salamat na naman po sa panonood po dito sa channel natin.